Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan lang po natin ngayon itong umamin daw si Senator Bato de la Rosa na nagkaroon daw talaga ng sabihin nating human rights violation nung panahon na ini-implement nila yung war on drugs, yung Oplan Tukhang ni Pangulong Duterte. So, ano ba? Bakit ba nasabi ni Senator Bato na talagang nagkaroon ng human rights violation? So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitan to na sinasabing umamin daw si Senator Bato de la Rosa na nagkaroon nga daw ng human rights violation nung panahon ni Pangulong Duterte. Inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may mga paglabag sa karapatang pantao sa pagpapatupad ng Duterte drug war. Pero gate niya, hindi siya o ang dating Pangulo ang nag-utos ito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang arkitekto ng madugong war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan libo-libo ang naitalang napatay, umamin ngayon na nagkaroon ng mga human rights violations sa pagpapatupad ito. Pero giit ni Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi niya ito utos at hindi rin utos ni dating Pangulong Duterte. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Walang leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. At saka walang pulis. Unless, of course, na mayroong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Maganda yung punto rito ni Senator Bato de la Rosa. Which is totoo naman. Wala namang presidente na direct, sabi natin mag-uutos na pagpapatayin kagad yung mga yan. Wala rin sabi natin opisyal ng sabi natin PNP chief na pulis na mag-uutos na pagpapatayin kagad yung mga yan. 'Di ba? Ang punto lang dito ni Senator Bato de la Rosa na meron talaga nangyayaring human rights. Kaya nga 'di ba maraming mga pulis din yung na nakasuhan, may mga nakulong. So, kahit di naman pulis ang gumawa, kahit simpleng mamamayang Pilipino, nakakapag-commit din ng human rights violation. Yung sa nga lang, 'di ba, sa Wata Wata Festival nga lang ng Piyesta ng San Juan. Yung mga binasa doon na mga hindi naman ni miesta, hindi naman nila kagustuhan mabasa pero binasa, doon pa lang binayolate mo na yung human rights nila. 'Di ba? Mga simpleng ganun. So, wala namang kasi pinalalabas kasi nila na inilaglag daw ni Senator Bato de la Rosa si Pangulong Duterte dun sa pag-amin niya na nagkaroon daw ng human rights violation nung panahon na ini-implement nila yung war on drugs, which is sinasabi lang naman niya dito na meron talaga kasi kung walang pag-uusapan, walang makukulong na mga pulis kung walang human rights ang nangyari. Kaya nga kinasuhan itong mga pulis na to dahil binayolate nila yung karapatang pantao ng mga inaaresto nila or yung mga sinasabi natin mga involved or may kinalaman or mga nadamay lang dyan. So, kaya may mga pulis na nakulong. Dadalo si De La Rosa sa investigasyon ng Kamara sa war on drugs dahil sa interparliamentary courtesy. Ito yung tradisyon kung saan hindi makikialam ang Senado at Kamara sa trabaho ng isa't isa. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court right away? For me, I find it useless to attend. Dahil masasayang lang yung oras natin at pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. Pero mapipilitan daw si De La Rosa pumunta kung dadalo rin si dating Pangulong Duterte. Lahat ng grupo na galit sa Duterte ay siguradong ikakapitalize yung hearing na yan. Siya ang presidente noon, ako ang chief PNP. I was his implementer on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang sagutin at his level as the president, yung sa level ng chief PNP na tanong, dapat masagot ko rin. Yan yung magandang sagot ni Senator Bato na talagang hindi niya iiwanan si Pangulong Duterte dahil alam niya ikakapitalize talaga yan ng mga anti-Duterte na talagang gisahin na talagang pagtutulungan nila
Siyempre, hindi naman masasagot nga, gaya sabi nga ni Senator Bato, may mga tanong dyan na hindi kaya sagutin ng presidente sa kanyang level dahil hindi naman siya yung mahawak. So, inutos niya lang yan. So, ang mag-i-implement niyan yung Chief PNP. So, siya lang yung pwedeng sumagot doon. May mga tanong na tanging Chief PNP lang yung pwedeng sumagot. So, hindi niya iiwanan si Pangulong Duterte kung siya kailangan na i-violate niya or sirain niya yung tradisyon ng Senado na at saka ng Kongreso na hindi niya kailangang umatin. Pero dahil nga kung aatin daw si Pangulong Duterte, aatin din siya para at least masamahan niya, matulungan niya, masagot niya yung mga dapat itanong. So, maganda yung ano rito ni Senator Bato de la Rosa na makikita nyo na na hindi lang to basta nagsasalita lang. 'Di ba? Kasi yun yung pares din ang sagot nila ni Pangulong Duterte. Kung nakita nyo may probable cause yung inireklamo ninyo, bakit din nyo i-file yung kaso sa korte? Kasi parang lumalabas dito ngayon, pag nag-hearing yung Kongreso, nag-hearing yung Senado, doon pa lang guilty na kagad. Tandaan po ninyo, ang magsasabi ng guilty or not guilty is yung korte lang. So hanggat hindi pa nagkakaroon ng hearing, hindi kayo nakakapagpalabas ng mga palitan ng ebidensya paglalabas niyan. So hindi makakapag-decide diyan yung korte kung guilty or not guilty. 'Di ba? Lalo na sa Kongreso. Kung ang resource person mo diyan ay puro anti-Duterte, so paano magiging balanse? Paano masasabing guilty? 'Di ba? Andiyan lang kayo yan para gisahin niyo lang naman kung sino yung gusto nyong paimbestigahan. So, maganda yung punto ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya aatin. Kung hindi aatin si Pangulong Duterte kasi nga, makakabala yung trabaho nila. 24 na nga lang sila, mababawasan pa dahil aatin pa dyan. So, ganoon din ang gagawin ngayon ng Senado. Dahil nga, halimbawa, pinilit ng Kongreso na umatin si Senator Bato, pipilitin na rin ng Senado na paatinin itong mga kongresistang nai-involve sa korupsyon. 'Di ba? Ang dami diyang mga congressman na yan, sigurado ipatatawag yan ng mga senador. Siyempre hindi sila papayag na nadehado yung Senado. 'Di ba? Siyempre gaganti yan. So mangyayari, gantiyan na lang yan. So papatawag ng hearing ng Kongreso, papatawag ng hearing ng Senado. So wala na mangyayari sa mga trabaho nila, puro lang sila hearing na yan. Na wala namang kumbaga wala namang patutunguhan dahil din naman nila file yung kaso. So, mangyayari, siraan na lang sila na siraan. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga, andun yung tradisyon nila, andun yung parang rules nila na hindi pwedeng pilitin ng Kongreso or ng Senado na magpatawag sila ng meeting para usigin lang or siraan lang yung magkabilang partido or Kongreso or Senado na yan. Isang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque, nagpasabi na raw si Duterte na hindi siya dadalo sa pagdinig pero handang humarap sa korte. Sa pagdinig ng Kamara kahapon, nasabon ang mga pulis na nag-operate noon sa drug suspect sa Payatas, Quezon City kung saan 3 ang namatay dahil hindi raw alam ang protocol ng Oplan Tokhang na kanilang ipinatupad. Ano po ba ang protocol na gagawin sa Oplan or Project Tokhang, which is differentiated from Oplan double barrel? Nung time po kasi na yun is sumusunod lang kami sa mga utos ng mga nakakataas. Sumusunod ka lang sa mga nakakataas na hindi mo alam kung bakit. Nagkamali lang po ng pagkakasalita po si Agaraw. Pero alam niya po yan. Dahil ito po matinong tao po ito. Lumabas din sa pagdinig na wala ni isang Doon nagkakaproblema, 'di ba? Nasabi nga na hindi raw naintindihan kung paano i-implement yung Oplan Tokhang tsaka yung double barrel. Doon lang nagkaroon ng miscommunication. So dapat talaga doon pinaliliwanag muna yan. Siyempre, sigurado naman miniting yan ni PNP Chief De La Rosa pababa doon sa pinaka yung mga mag-execute. So kung doon pa lang sa level ng mga general na, halimbawa yung mga nasa chief of police ganyan, hindi nila naiintindihan dahil siguro sinadya nila wag intindihin, sinadya nilang ibahin yung ibig sabihin ng Oplan Tokhang o ng double barrel dahil nga may pinoprotektahan sila,
ang ending, yung mga naiipit, yung mga nasa ibaba. So, yung mga pulis na nag-i-implement na. Kaya nga sabi nga nung pulis, di ba, sinusunod lang namin kung yung, ano po yung utos nila, yung nasa taas nila. Hindi ibig sabihin nasa taas nila presidente kagad. Siyempre, andyan kagad yung mga police commander nila, yung mga, siyempre may hierarchy yan. So, kung halimbawa, PO1, siyempre susunod dyan sa PO2. Kung ano yung inutos ng may hawak ng presinto, yun ang susundin nila. So, doon nagkakaroon ng problema. Dapat gawin ng pag-iimbestiga nila, hindi dapat porket inutos ng inimplemento nasa baba at nagkamali, ang turo kagad yung presidente kagad o yung chief PNP. So, doon malinaw na nagka-problema doon sa communication na mula sa taas hanggang papunta doon sa baba. So, hindi ibig sabihin na nagkaroon ng problema yung wala taas hanggang baba, taas ang kagad. So, nagkakaproblema minsan sa gitna. So, walang pinagkaiba yan. Alam nyo yung laro na yung ibubulong sa'yo yung isang sentence, paabutin mo hanggang dulo. Di ba? Andun yung nagkaka-rumble-rumble na, nagkakagulo-gulo na. Pagdating sa dulo, iba na yung sinabi doon sa una. So, same thing din dito yun. Dahil hindi malinaw yung naging, sabihin natin, hindi sinadya ba o talagang iniba yung ibig sabihin nung oplang tukhang, ng double barrel. So, kasalanan kagad ng presidente. So, dito, kitang-kita na natin, communication talaga yung pinaka naging problema doon sa nangyaring war on drugs ng gobyerno na kinakapitalize ngayon nito mga anti-Duterte na mga human rights advocates na to. So, yun nga, hindi nga raw aatin si Pangulong Duterte dahil ang gusto niya, isampa yung kaso sa korte natin sa Pilipinas, dito usigin at taharapin ni Pangulong Duterte. So, abangan natin kung may pagbabago ba doon sa mga magiging statement ni Senator Bato de la Rosa, ni Pangulong Duterte, kung aatin pa sila dito sa hearing ng Kongreso. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.